Ayun, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Akala ko mananabunot na si Yusek Claire Castro Ang spokesperson ng Malacanang ay napikon po Na bad trip. Na bad trip ba sa isang journalist? Kung di ako nagkakamali, taga Net25 yata yun Alam nyo, ang nagbabalita na lang ng totoong balita ay ang Net25 at ang SMNI. Kumbaga, yung ibang mainstream media, hindi po nila binabalita. No? May mga issue, may mga balita na hindi binabalita Ang nagbalita lang yung Net25 at SMNI. Yung pong pagdating ni BP Sara. Parang naghihintay pa yung ibang mainstream media. Sir, pwede na ba naming ibalita? Kinabukasan pa yata ibinalita ng ibang mainstream media So, makikita po natin, Net25 at SMNI na lang. Yung ibang parang kailangan muna may magmando, no? Napikon po Napikon si Claire Castro. Doon po sa isang journalist tungkol po sa pulburon issue. Tinanong po ng journalist parang gustong manabunot ni Claire Castro. Nanggigil Pero, ewan ko, baka exaggerated lang yung kwento ko. Mamaya papanood po natin. So, dito muna tayo doon sa kanyang mga paunang mga good news daw ng gobyerno mula po sa Malacanang. Ito, panoorin po natin. Press officer. Yan ang gusto ko kay Yusek Claire Castro May pag-grand entrance no? Di ba? Ang galing, di ba? Ayos. Ha? Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, April 10. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Parang si Claire Castro parang nasa TV show Parang siyang isang host. Ganun yung tema ng press briefing niya. Parang TV show, no? Ito na. Isa pang good news. Nominado muli sa iba't ibang kategorya sa 2025 World Travel Awards ang Pilipinas. Pasok ang Pilipinas sa mga kategoryang Asia's Leading Beach Destination, Asia's Leading Dive Destination, at Asia's Leading Island Destination na mga napanalunan din ng Pilipinas noong 2024. Alright, nominado raw yung mga island ng Pilipinas. Yun ang gusto niya sabihin dito. Kailangan bang ipagdiwang yun? Kailangan bang ipagmalaki, ikatuwa na nominate yung mga tourist destination daw sa Pilipinas? Hindi ba't ang ipinagdidiwang yung nanalo, no? Panalo? Pero sana sa isang prestihiyosong let's say magazine like Forbes magazine, nanalo, naging cover, no? Yun sana. Pero kung nominated lang, wala bang ibang pwedeng ibalita? Yung mga good news ng gobyerno? Nominated lang ito? Kailangan pa ibalita, Diyos mio. Tuloy. Maging ang Boracay, Intramuros at Cebu ay nominado rin sa iba't ibang kategorya. Ang mga nominasyong ito ay patunay sa likas na ganda ng Pilipinas at masigasig na pagtutok ni Pangulong Marcos at ng administrasyon sa turismo. Nominated pa lang po yan. Hindi ba't ang pinakamaganda yung turista, no? Yung mag-boom yung tourism sa Pilipinas. Ang balita natin, yung taong 2024, bumaba po yung turista sa Boracay. At alam naman natin yung Boracay, hindi naman talaga nagpapahuli yan. Hindi mo maiiwan basta-basta ang Boracay. Alam na ng buong mundo, no? Talagang paradise yung Boracay at pinagmamalaki natin yan. Kung sa nominasyon lang, laging nominated yan.
So bakit kailangan kailangan pa ibalita at ipagmalaki? Bumaba po ang turista na nagpupunta, mga foreign tourists na nagpupunta sa Boracay. Yan po dapat ay palakasin. Ang laki-laki po ng budget ng Department of Tourism, nasa mahigit 2 billion yata yun. Binawasan pa. Alam nyo, halos lahat yata ng departamento binawasan noong 2024 So, yun dapat ang asikasuhin, no? At ipagmalaki mo kung ma-break mo yung target, malampasan mo yung target, kaya lang bumaba eh. At itong 2025 na pabalita, ang Travel Advisory ng Amerika, hindi ba't napabalita yan at nakapaskil pa yan sa lahat ng airport ng Amerika? At may travel advisory rin ang China na ina-advise nila yung mga Chinese nationals na may risk pagdating sa security ang Pilipinas. So, nag-a-advise sila na kapag pumunta kayo dito, hindi kayo safe. Yun po ang dapat inaasikaso ng gobyerno. Kasi pag may travel advisory na, malamang po, yung ibang gustong pumunta, mga Amerikano, mga Chinese, ay mag-iisip, hindi lang 2 beses, 3 beses. Mag-iisip bago pumunta at baka hindi na tumuloy. Hindi na pumasyal sa Pilipinas dahil dyan sa advisory na yan. Iyan, dapat pinagtutuunan nila ng pansin eh. At yan din dapat yung ibinabalita. Kaya lang, parang hindi masyadong pinag-uusapan. Bumaba na po yung mga Chinese national na nagpupunta dito sa Boracay. Itong 2024. So, yan ang mga dapat pagtuunan ng pansin. Nominated. Ipinagmamalaki na ni Yusik Claire. Anyway, cute siya. Diba? Ay, cute naman talaga siya eh. May itsura si Yusik Claire, diba? Si Aling Claire. Tuloy. Yan po ang tagubilin ng ating Pangulo, kalakihin at palawigin ang benepisyong makukuha ng taong bayan mula sa PhilHealth. At yan po ang good news natin sa araw nito. Alright, tungkol daw sa PhilHealth. Mas palalawigin daw yung mga benepisyo, yung mga ibibigay ng PhilHealth. Napakahirap pong isipin na papaano mapapalawig ang mga benepisyo, ang mga ibibigay ng PhilHealth. Kayo po ang mag-isip. Matapos mong kuhaan ng 60 billion noong 2024 at itong 2025 hindi mo ibinigay yung subsidy na 75 billion to 95 billion. Yan po yung yan po yung mga halaga ng subsidy. Hindi mo ibinigay, ginawa mong zero, paano mo mapapalawig? Hindi kaya hindi kaya chinatsaring lang tayo ni Aling Claire? Cute pa naman siya, no? Ang hirap po paniwalaan Yusik spokesperson. Napakahirap po paniwalaan. Paano mo mapapalawig, hindi mo ibinigay yung subsidy na 75 billion to 95 billion. Yan po yung inaasahang subsidy pero hindi mo ibinigay. Kahit sino pong matalino at mag-iisip, paano mo mapapalawig? Kung ibinigay nyo yung 75 billion na yon, ay pwede pa. Pwede mo pa akong mapaniwala. Pero hindi eh. Hindi ba't napaka-imposible naman? Magti 3 years na. Nubudol pa rin tayo. Tuloy. At ngayon po ay handa na po tayong tumanggap Ayan. ng inyong mga katanungan. Ayan. Maricel Halili, TV5. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am, during the TRICOM sa Congress, na-mention yung pangalan ni former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na nasa likod daw ng pagpapakalat ng pulveron video na allegedly ay si
President Marcos. Nakarating na po ba to kay PBBM? Ano po yung naging reaction niya dito? Na isa si Attorney Roque daw. na Siya daw yung nagpakalat. nagpakalat. Hindi na to, bago. At buti na lamang may isang tao na dati nilang kaalyado na sinabi na si Atty. Harry Roque ang nagpakalat. Even before, nakita natin ito sa kanilang rally sa Vancouver, Canada. Siya mismo, si Atty. Harry Roque, ang nag-utos pa sa ibang mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya na ang Pangulo daw ang nasa video. Kung inyo marirecall ang kanyang mga sinabi doon sa Vancouver, Canada, o sa kanyang yung kanyang mga sinabi nung sila ay nasa panahon ng balak na ipakalat itong video na ito. At sa mga previous statements din niya, sa mga interview, sinabi niya nga na ang naging daan dito para sa video na ito ay ang kasamahan niyang si Maharlika. Nasalamatan niya to na it was made possible by Maharlika, this video. So, hindi na po bago ito sa pananaw ng taong bayan kung sino ba talaga ang naging utak o ang nagpakalat ng fake pulveron video na ito. Ayun. So, does it mean that the President was not surprised when he heard about it? Dahil ito naman po ay inimbestigahan na rin po, natatandaan po natin na inimbestigahan po ito, in-evaluate din po ito ng PNP at ng NBI at nagkaroon na rin po ng fact check at nagsagawa po ng panibagong pag-iimbestiga kung ito ay tunay o hindi, pero napatunayang manipulated ang sinabing video at may face swap. Ito ay galing din sa evaluation ng Deep Fakes Analysis Unit na part of India-based in Misinformation Combative Alliance or Combat Alliance. So, hindi po ito lingid sa kaalaman ng palasyo dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa kanya. Will there be Kung maaalala ko, umiingay na yan eh. Hindi pa pinapakita yung pulborong video. Umiingay na, no? At mayroon nang sinabi sila. Hindi pa man inilalabas yung video, sinasabi na nila, yan ay AI generated. Yan ay deep fake. No? Kapag lumabas ngayon, ayun na. Nagsalita na nga si Gibo Teodoro. Ito'y kasabay nung SONA ni PBBM noong nilabas yan sa Vancouver daw, no? Sabi. At andun si Maharlika at si Atty. Roque. Nung inilabas po yung video, after 2 hours, pinabulaanan agad ito ni Gibo Teodoro. Naglabas ng statement si Gibo. At ang sabi niya, ito ay fake, ito ay deep fake, AI generated, at yung magpapakalat daw nito, mag-share nito, ay kakasuhan. Wala pong naganap na investigasyon doon. Kasi 2 hours lang eh. At kinabukasan yata yon, nagpa-press briefing o press conference si Abalos naman, di ba? May pinapakita pa siyang tenga, magkaiba daw yung tenga, di ba? At ito raw ay AI generated, deepfake, may face swapping pa, at ito raw po ay fake. Kitang-kita naman daw sa tenga eh, di ba? Sabi. So, wala pong naganap na investigasyon dyan. Hindi po totoo na, kasi ang bilis eh. Ang bilis nilang magpa-press con eh. Ang bilis nilang dinetermine yung video na ito ay fake. Hindi naman ganoon ang investigasyon eh, na oras lang at meron ka ng resulta. Mga ilang araw yung investigasyon na yan. Baka umaabot pa nga ng 1 buwan yung iba dyan eh. Tuloy. Will there be any legal action from Malacanang? Nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga
ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro masampa ng kaso kung ito po ay makikita naman po ng DOJ at ng NBI. Ayan. Salamat. Ayan. Susunod na rito yung ano. Good morning po. Susunod na rito yung taga-Net 25. Pero sabi, hayaan na lang daw, no? Bahala na ang pulis. Ganun din yun. Parang iniligtas mo lang si President BBM eh. Na wala nang kinalaman si BBM dyan. Bahala na yung mga pulis. I don't think so na magkakaroon dito ng pagdidemanda ang gobyerno laban kay kila Harry Roque at kung sino pa man. Kasi pag meron silang idinimanda tungkol dyan sa pulburon video, mapag-uusapan yan habang gumugulong yung demanda, di ba? Yung proseso ng demanda, habang gumugulong yan, maibabalita yan. Mapag-uusapan yan. At kapag gumulong na yung demanda na yan, halimbawa kay Harry Roque, si Harry Roque na demanda, si Maharlika, may posibilidad na maipatawag si PBBM at i-demand ng prosecutor na magpa-hair follicle test siya dahil basta i-demand mapapag-usapan pa yan pag dinimanda, kaya hindi ako naniniwala. Kung balak magdemanda ng gobyerno, ng palasyo, di ba dapat dati pa lumabas yan bakit hindi naman nagdemanda? So I don't think so. Tuloy natin. Ito na yung taga-Net 25. Ito na yung kung saan parang napikon. Parang na bad trip si Yusek Claire. Po Yusek, balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. Kita mo? Parang nangaasar yung journalist di ba? Sabi niyo naimbestigahan na pero iimbestigahan pa. Ano ba? Di ba? May point naman yung journalist Tuloy. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Yeah. Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan, ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mabasasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Kung pwede napanood po niyo po, sigurong ikaw na po ba? Sige po. Ikaw po ang humihingi? Okay. Kaya po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media So, po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po So, natin. isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ko ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social Opo, Madam media. Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming Alright.
gusto raw malaman ni Yusek Claire Castro kung sino raw yung humihingi. Ano? Ang dami nang lumabas sa social media. Attorney Roque, di ba? Maharlika, si Vic Rodriguez, Paulo Duterte. Di ba't si BP Sara, hinamon niya rin, hindi lang si Presidente, pati mga congressman, dahil sinasabihang baliw si BP Sara. O sige, magpapa-neuropsychiatrist test siya, no? Pati na rin hair follicle test. Pero, magpa-hair follicle drug test din kayo. Sabi sa mga congressman at pati hanggang sa presidente. 'Di ba hinamon 'yan ni BP Sara o kumasa ba sila? O nawala na yung pag-aakusa sa kanila nila sa ating Vice President tungkol sa baliw daw ito. 'Di ba't nawala na nung hinamon ni BP Sara? Ang dami na pong naghahamon sa presidente, Madam Yusek Claire. At alam ko, kilala nyo naman yung mga naghahamon na yan. At doon po sa mga sinasabi ng journalist na mga kababayan natin, nandun po sa mga comment, no? Kung mayroon pong nag-post, may mga nagko-comment, yan po yung nababasa natin. Ang dami po niyan na humihiling ng hair follicle drug test sa ating Pangulo. Ang dami po niyan. Gusto lang parang buisit na nga eh. Parang nabuisit. Nabuisit po si Madam Castro. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po Si ano po, si nagdidemand. Attorney Vic Rodriguez, di ba Okay. matagal na rin naman yung Yeah. hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan Oy, para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may Maharlika. Attorney Roque, ano daw po bang basihan? Meron ba kayo? Baka naman wala kayong basihan. Ha? Ano ba yung basihan nyo? Yung pulburon video? Yan ba'y pina-authenticate nyo na? Baka hindi pa authenticated yan. Pero narinig natin kay Maharlika na pina-authenticate niya ito sa FBI. At ang nag-authenticate nito ay yung mga gumagawa ng mga movie, no? Mga sci-fi movie, mga expert. Ang alam natin yun yung narinig natin kay Maharlika eh. So yan po ba yung basihan nyo? Alam niyo, naalala ko tuloy si PDEA agent o dating PDEA agent Morales. Hindi ba meron silang operation tungkol sa kondo ni Maricel Soriano at ito'y naihiring sa Senado sa committee ni Bato de la Rosa, di ba? At diyan nga natanggal si Mig Subiri bilang Senate President. Yan ba yung basihan nyo, Attorney Roque? Parang sinasabi hinahamon kayo ni Yusek Claire na meron ba kayong basihan? O baka naman yung sinasabi lang ni Attorney Rowena Guanzon na actually 2022 pa to yung ngumingiwi daw ang ating presidente. Di ba? Open naman kay Attorney Guanzon, sinasabi niya yan, di ba? Yan ba yung basihan nyo? At napapanood nyo sa social media yung pagngiwi-ngiwi daw ng presidente. Kasi nagtatanong ang spokesperson ng Malacanang kung meron daw ba kayong basihan, no? Tuloy natin. ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Okay. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay Uy, kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, Wala. siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na,
ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Oh, ayan malinaw sabi ni Aling Claire, ay kung wala kayong basehan, wala kayong karapatan na humingi ng anumang hiling tungkol sa hair follicle test. Baka ang basehan nyo lang yung last year, di ba? Yung araw ng kagitingan ba yun? Kung saan nakita si PBBM may white powder dito sa muso. Yun ba? Basehan nyo? Ha? Basehan na ba yun? O yung pulburon video, wala raw kayong basehan eh. Dapat patunayan nyo muna. Maharlika. Ipalabas nyo kaya ulit yung pulburon video. Aba, magpakita kayo ng pruweba. Yun ang sabi ni Yusik Claire eh. Yun ang hamon sa inyo. Magpakita kayo ng pruweba. Gusto nyo, isama nyo pa si Kati Binag. Di ba merong pasabog si Kati Binag kung saan? Do you like? Di ba? Inaalok pa siya ng babae doon. You like? At kitang-kita daw ng mortal eye ni Kati Binag. Ipakita nyo yung mga pruweba nyo. Yan ang hamon sa inyo ni Aling Claire. No? At isama nyo na si PDEA Agent Morales, si Kati Binag, at sino pa ba? Magpakita kayo ng mga ebidensya, pruweba, video, pictures, witnesses. Yan ang hamon eh. Di ba? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you pa next time.